Ito naman mga kababayan, patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga ka-RSP sa ating mga kababayan dahil po merong umiiral na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Para bigyan po tayo ng update, makakapanayan po natin ngayong umaga mula sa Pag-asa DOST si Benny Estareja. Morning, sir. Good morning po. Si John Manalo po pala ito, sir. Hey, Sir John, magandang umaga po. Ano pong update ngayon dito sa Bagyong Krising? Ito pong si Bagyong Krising ay yung dinamataan natin sa 335 kilometers east ng Etiaga, Isabela. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nag-develop ito from tropical depression to tropical storm. Yung development niya na maging severe tropical storm or mas malakas pa, ang good news po dito ay hindi na natin siya inaasahan bago mag-landfall. So mananatili siyang tropical storm, pero paglabas niya, pagpalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility, nandun na yung mas mataas na chance ng kanyang development. Sa kasalukuyan, ito ay nagmo-move northwest at sa bilis na 20 kilometers per hour, may lakas ito ng hangin na 65 kilometers per hour at gustiness or pagbugso ng hangin na 80 kilometers per hour. Nakikita natin na yung posibleng paglandfall nito ay mamayang gabi or hapon. At yung mga nakataas natin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ay itong mga probinsya natin sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, sa northern and eastern portion ng Isabela, probinsya ng Apayao, sa northern portion ng Kalinga, sa northern portion ng Abra, sa Ilocos Norte at sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino Province, sa Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa natitirang bahagi ng Abra, sa Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, sa La Union, northern portion ng Pangasinan at northern portion ng Aurora, and eastern portion ng Nueva Ecija, kasama po yung Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. Inaasahan din natin na magiging maulan at tuloy-tuloy yung epekto ng hanging habagat dito sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Negros Island Region at Western Visayas. Kaya dito naman sa Metro Manila ay asahan din natin yung occasional rains or yung tuloy-tuloy na mga pag-ulan katulad nung naranasan natin kanina dito sa Quezon City. Dito yan sa Metro Manila kasama yung Zamboanga Peninsula, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at natitirang bahagi ng Central Luzon. At yan po yung ating update. Okay, Dr. Jan, katanungan lamang po para sa ating mga kababayan dito sa may Metro Manila. Sabi niyo po, makakaapekto pa rin itong mga pag-ulan dahil sa habagat. Hanggang kailan po ito? Buong weekend po ba uulanin ang Metro Manila? Inaasahan po natin na as yung si Tropical Storm Bising ay papalapit sa atin, inaasahan natin na mas magtutuloy-tuloy pa yung mga pag-ulan. Pero mababawasan na ito sa Saturday ng tanghali at onwards. So yung kalahati ng weekends natin ay magiging maulan and then eventually ay magkakaroon tayo ng improved weather condition. Sir, alam po natin na ang Bagyong Krising po ay nasa hilagang parte po ng Luzon makakaapekto. How about po sa Visayas at Mindanao? Sa Visayas and Mindanao, dahil po yung si Bagyong Krising ay papalapit sa northeastern tip ng ating Luzon, yung ikot niya na counterclockwise ay magkakaroon ito ng interaction or contribution para mas mapalakas pa yung habagat. Kaya yung mga pag-ulan na dadalhin ni Bagyong Krising ay hindi lang yun yung dapat nating tignan dahil yung mga pag-ulan din na dala ng habagat na palalakasin ni Bagyong Krising, kailangan din natin na paghandaan at kasama dyan yung mga binanggit natin kanina, Zambales, Bataan, even yung Metro Manila. Okay, Dr. Jan, bilang panghuli po ang inyo pong payo sa ating mga kababayan. Siguro po, lalo na dun sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, habang hindi pa po pumupunta o nagla-landfall yung bagyo, kapag medyo unstable yung mga bubong natin or yung infrastructure natin ay posibleng masira ng malalakas na hangin. Ngayon po yung opportunity para i-enforce o palakasin natin, patibayin natin yung mga bubong natin at kung katabi natin yung mga drainage or mga kanal na posibleng barado, pwedeng silipin natin ito, tignan natin kung pwedeng malinis, ay linisin po natin. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, Dr. Jan Manalo mula sa Pag-asa DOST. Salamat po.